Kailangan pa ba ng charter change para lang sabihin bukas ang ating bansa sa mga dayuhang negosyante at para lumago ang ating ekonomiya? Yan ang tanong ng ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na Eto, okay? Eto ho ang ginagawa ng Senado. Pinag-uusapan pa po nila, ano ba dapat? Talaga bang kailangan baguhin? Dapat ganyan. Kainyo, inutos lang sa inyo ng amo nyo. Psst, ayusin nyo yan. Kung hindi, wala kayong MOing dyan. Hindi, di ba ho? Hindi ho ba kayo Kasi ganito yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi ang dami question dyan, sabi nila, bakit si Duterte rin? Noong panahon nila, gusto naman niya, ba't di niya naman napatupad? Bla 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 bla. Alam mo, unang-unang kautusan ni Pangulong Duterte, nung siya'y naging Pangulo, nagbuo siya ng komite na mag-aaral at ipapakalat sa taong bayan kung ano yung pagbabago ng konstitusyon. Hindi ho siya nagbago. Nagkaroon ng information drive sa mga baryo-baryo. Alam ko yun, witness po ako doon. I was there. We were there. We were helping them. But, hindi ho talaga naiintindihan ng tao eh. Kahit anong paliwanag po. Ang dami naming magandang video. Hindi ho yung PPDD, iba ho yun. Mas marami pa po kami nagawang video na naipapaliwanag talaga yung bakit ba kailangan baguhin ng konstitusyon. Nandyan yan sa YouTube. Di ba ho? Ang ganda ho ng paliwanag doon. And yet, hindi pa rin po naiintindihan ng taong bayan. Bakit to? Importante kasi kay Pangulong Duterte na naiintindihan ng taong bayan. Ini-involve ang tao sa desisyon. Ang problema kasi sa inyo, gusto nyo kayo lang. Dito sa Senado naman, ang ginagawa nila, iniintindi nila kailangan ba talaga o hindi. Di ba ho? Ang problema kasi, dito sa Kamara, diktador. Diktador ho yung pinuno ninyo kung ano sabihin, sundin. Kasi nga, pag hindi, wala kang pangkabit. Tandaan nyo pa naman, magbabalentine, kaya kailangan ng pera ng mga congressman para sa mga kabit nila. Huwag nyo sabihin hindi totoo yan. Dami nang nabalita dyan. Di ba? Totoo naman eh. Eto, tanungin ko kayo. Kaya nga mali yung, alam nyo, eto yung sinasabi nila dating pork barrel. Alam mo, mali talaga yan eh. Pinalitan nyo lang ng pangalan, naging PDAF. Ang dami nyo ipinalit dyan, naging DAP. Ngayon MOOE. Iba-iba lang yung pangalan pero pare-pareho. Ano yun? Pera ng taong bayan na ibinibigay sa mga congressman para kunin ang boto ninyo. Inuuto tayo nito mga to eh. Sa totoo lang, dapat talaga kayong mga congressman mabuwag na kayo eh. Wala kayong silbi. Iilan lang, hindi, alam mo, hindi naman po lahat Iilan lang po talaga dyan yung nagtatrabaho ng hindi namumulitika. Marami ho dyan, marami ako napapanood na mga hearing na hindi naman namumulitika sila. Pero ito mga bataan ni Tambo, talaga naman, grabe ho, may pagka-diktador. Dinaig nyo pa si yung dating presidente. Sino yun? Bahala kayo. Diba, yun ang totoo, dinaig nyo pa yung dating presidente sa pagiging diktador. Kung ano yung gusto ninyo, yun na kailangan. At inuutusan nyo kahit hindi nasa ilalim ninyo. Kahit yung co-equal branch ninyo, inuutusan nyo. Mahiya naman kayo, nagtatrabaho itong mga senador, Tutukoy sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Would amending the public utilities provision in our Constitution open the economy or open a can of worms? Giit ni Senator Grace Poe na isa sa mga nagsulong ng pagpasa ng pag-amyenda sa Public Services Act o PSA, pinapayagan naman na sa bansa ang pagmamayari ng mga dayuhan sa ilang public utilities, gaya na lang ng telecommunication companies, airports, railways at expressways. Pero maingat daw ang PSA na huwag buksan ang foreign ownership sa ilang public utilities na makakaapekto sa seguridad ng Pilipinas. Halimbawa na lang ang mga seaport o mga pantalan. First line of defense natin ang seaports laban sa smuggling,
piracy at sa kahit anong banta at seguridad sa ating teritoryo. Sa ilalim din ng PSA, may kapangyarihan ang presidente na suspindihin ang mga transaksyon ng kahit sinong banyaga o foreign investment oras na magkabanta ito sa national security. Ang ipinag-aalala raw ni Po, baka kapag ginalaw ang economic provisions at niliwagan ang foreign ownership, pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? present din sa pagdinig ang ilang legal experts, gaya ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, na naniniwalang may sapat ng batas ang Pilipinas para buksan sa 100% foreign ownership ang ilang public utilities. Kasama na riyan ng PSA. Ang nakikita raw na issue ni Carpio ngayon, there appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. sabi pa ni Carpio, napakatagal lang bukas sa 100% foreign ownership ang generation ng kuryente sa ating bansa. Hindi rin daw kailangan na buksan pa sa foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi naman daw interesado ang foreign investors dito. Iginiit din ni dating Senior Associate. Alam mo, I may disagree with this sa sinasabi nila ha. Pero napaka-importante kasi. Alam mo, napaka-importante na magkakaroon ng masusing pag-aaral. Hindi ho pinapaspas. We may disagree, okay? Kay yung sinabi ni Justice Carpio, ako medyo tutol ako dun na parang maluwag naman o hindi naman hindi ho maluwag. Although sinasabi rin ng iba, hindi lang naman because of the foreign direct investment kaya hindi pumapasok ang foreigners na mga kumpanya galing sa ibang bansa. Hindi lang naman ho yun ang dahilan. Tama naman di sila doon. Marami pang dahilan kung bakit hindi pumapasok ang mga foreigner na kumpanya. Siyempre, korupsyon, burokrasya, yung pahirapan kumuha ng permit, para makakuha ka ng permit, para bumilis ang permit sa mga local government, kailangan may padulas. Alam naman po natin yan. Ang dami kong alam na ganyan. Ang dami kong mga kilalang mga restaurant owner na ang tagal-tagal bigyan. Pero pagka may pera ka, magbibitaw ka ng mga 100,000, mabilis pa yan sa alas 4. Di ba ho? Yun ang totoo. Ganun sa Pilipinas. But it doesn't mean na ganun sa Pilipinas, hindi na natin susolusyonan yung mga dapat nating solusyonan. Di ba ho? Subukan nating solusyonan yung tulad ng foreign direct investment na yan. Okay? Subukan ho natin kasi nga, again, babalik ko tayo doon sa quotation na doing the same thing over and over and expect different result is insanity. Di ba ho? Kailangan tingnan natin, magkaroon ng pagbabago. Okay ba ito na magkaroon ng mas opening pa? Baka naman, kasi wag din naman tayong praning. Na baka naman pagkano na, kikontrolin na yung tubig natin. Kukontrolin na yung kuryente natin. Hindi naman po ganun. Pero, ang importante kasi, dinidiscuss. Yun ang importante sa lahat, pinagdedebatehan. Ang problema sa Kamara, gusto nila, sila lang may sariling desisyon. Pala desisyon sa ating lahat. Sana nga kung matitino kayo Pwede pa sana Ang sabi pa nga nung iba, failure daw si Duterte kasi hindi niya nakontrol ang Kamara noon para i-approve yan, para mapabilis. Hindi ho failure ang tawag doon. Alam mo kung anong tawag doon? Hindi ho siya diktador. Kasi sa totoo lang, pwede naman niyang utusan yung mga speaker niya. Pwede niyang utusan. Remember, sa Pilipinas, nasa kamay ng presidente ang speaker. Kahit pa pagbali-baliktarin mo yan, nasa kamay yan ng presidente. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon ng awayan, naantay lang si Pangulong Duterte nung binita. Alam ko yun kasi witness ako sa nangyari nung awayan na yun It was a phone call coming from the palace na
it's time to go. Doon nagkaroon ng palitan. No choice. Presidente kasi yun. Pero bakit hindi na push? Kasi hindi niya diniktahan ang speaker. Hindi niya diniktahan at sinabing, oy, ano nyo na ha, ipasan nyo na yan. O ito pera, ito budget. Ipamudmud mo sa mga mukhang perang congressman dyan. Hindi ganun kasi si Pangulong Duterte. Hindi niya kasi kaya nga kaya ka magtataka, bakit ngayon ganyan sila kabilis? Yung same na reklamo nyo kay Pangulong Duterte na bakit hindi niya pinusto nung panahon niya, ay yan din ang sumusuplak sa inyo ngayon. Bakit? Bakit ang bilis nyo ngayon? O sige nga, kung kaya nyo palang gawin dati yun, ba't di nyo ginawa nun? Ba't nyo ginagawa ngayon? Malaking dahilan yan. Maaaring may kasunduan kayo. Magkano ang tanong dyan? Hindi, di ba? Same. Ilan lang naman na napalitang congressman dyan? Paikot-ikot lang kayo. Asawa, kapatid, yung tatay. O, pagkatapos yung asawa, yung kapatid, yung kabit ba na? Hindi man nananalo yung kabit, ano? Hindi. Paikot-ikot lang kayo. Ibig sabihin, the same people, ba't di nyo pinush nun? Kasi walang pera na involved. Di ba? Real talk. Walang pera kasi kayo nun. Kaya hindi nyo pinush. Ngayon, may pera. Ang bilis nyo sa alas 5. At binubuli nyo talaga yung mga kalaban, yung mga kumukontra sa PI. Pera O next. Ay, tuloy natin to pala. Ay, yan, tuloy natin. Justice Carpio na hindi saligang batas ang dahilan kaya mababa ang ating foreign direct investments. Ilan daw sa mga problemang dapat nating tutukan ay ang napakataas na presyo ng kuryente kaya nawawalan daw ng gana ang mga negosyante. Kasama pa dyan ang mahigpit na regulasyon at napakaraming permit na dapat kunin ng mga foreign businesses. Isa pa raw problema ang pangit nating infrastruktura sa bansa. Our infrastructure is behind our neighbors. Our airports, seaports, land transportation, sea transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody cares. Ganito rin ang pananaw ni dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento na isa rin sa sumulat sa 1987 Constitution. Revising the economic provisions will not be the Midas touch that will unlock the economic prospects and promise of the Philippines. Alam nyo kung bakit importante ang debate? Kasi marami tayong matututunan. Di ba ho? Ang hindi lang naman po na natututo sa debate, si Libayan Hindi totoo, di ba? Talo ka na, ayaw mo pang matuto. Tapos sasabihin mo pa, hindi, kaya naman ako nagdebate kasi hindi para manalo. Para matuto kayo. Ikaw ang dapat turuan, gunggong. Kasi mali-mali ka. Ikaw dapat ang matuto. Yung mga nanonood, alam naman nila yung tama. Ginugulo mo lang. Hindi, di ba? That's the purpose of debates. That's the purpose yung mga ganyan. So that we could learn. Ano ba ang mga problema? Di ba? Ano ba yung yun dapat ang pinag-uusapan. Papatuloy sa mga susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa RBH 6. Bilisan nyo! Di ba ganyan ang gusto mangyari ng Kamara Pinag-uusapan pa, bilisan nyo! Bilisan nyo! Hindi, kailangan nyo ng pirmahan yan. Kailangan nyo ng tapusin yan.